bago ko po ilipat sa susunod na points, please especially sa mga life group leaders, even sa church, minsan nakala nyo, hinihigpitan namin kayo. Kala nyo po, ang daming rules and regulation. Tandaan natin, walang napapahamak po ng nakikinig sa payo po at matuto lang po tayong makinig. Pero yung mga masyadong maluwag at hindi tayo po pinagsasabihan, mas lalo nang matindi ang kapahamakan. Time will come, you will appreciate yung mga ate at kuya nyo po na nag-aalaga sa inyo, na kung nakinig lang po tayo sa kanila, kung nakinig lang tayo sa magulang, kung nakinig lang tayo sa mga nagpaalala sa atin, higit na dihamak, mas malakas at maayos at maganda ang ating buhay. Pang-apat ho na bagay ay ito, kailan pinarasan ng Diyos sa kanyang presensya at pinalakas tayo? Ang sabi po, then He returned to His disciples and found them sleeping. Bagamat problema pa rin itong mga alagad, binalikan ito ng ating Panginoong Jesus. Napakadali para kay Jesus Christ na, may problema ako na lang. Di ho ba? Ba't ko pa intindihan ng mga alagad? Ako lang naman ang dadakpin. Hindi naman sila. Pero mahal ni Jesus ang kanyang mga alagad. Kaya dito po, kahit may problema ho tayo, gusto kong sabihin sa inyo, may magagawa ka para tumulong sa iba at sa ganung paraan, ikaw ay palalakasin ng Diyos when we choose to minister instead of blaming others. Mas madali po, sa totoo lang, na manisi ng ibang tao kapag may problema, kaysa ho tumulong sa iba. Totoo yun, at the end of the day, marami naman talagang sabit at problema, pero mananaig pa rin kapag nakita natin kahit anong kulit at tigas ng ulong yan. Minsan ho, mababagbag pa rin ang puso mo. Kayo po ba mga magulang? Ilang beses sumuway ang inyong mga anak, gumiba po ba kayo? Ang tigas na ng ulo mo, ayoko na sa iyo. Ang totoo, tutulungan ka pa rin yan. Dahil mahal ka niyan. Alam niyo ho, ang ating Panginoong Jesus, sa buhay po ng mga alagad, hindi pa rin kinaya ni Jesus na baliwalain ang kanyang mga alagad, tinulungan pa rin nila. Alam niyo ho, kung hihintayin natin mawala ang problema mo bago ka tumulong, hindi ka makatutulong ni isang tao. Kung hihintayin mong mawala ang mga utang mo o pangailangan bago ka magbigay sa ibang tao, hindi tayo makapagbibigay. Pero ito ang alam ko, kapag may kakapusan ka, natuto ka magbigay, dadaloy ang biyaya ng Diyos. Kapag ikaw ay tumulong sa nangangailangan at may problema ka, ikaw naman ang palalakasin ng Diyos. Amen po ba tayo doon? Ang mga life group leaders may problema din yan. Pastor, counselors, kahit sino pa yung lapitan natin, may problema din ang mga taong yan. Pero pinili nilang tumulong dahil alam nila, yun din ang ginagamit ng Diyos upang sila ay palakasin. Church, huwag tayong maging maramot. Minsan ho, yung makinig ka lang sa problema ng ibang tao ay malaking tulong na. Minsan hindi naman kinakailangan magbigay ka ng napakalaki, pero kahit kaunting tulong man lang upang mabiyayaan ang mga kapatid natin o sino mang humingi ng tulong sa atin, gawin natin. Alam nyo ho, napansin ko talaga rin, ang sobrang pinagpapala ng Diyos at dinadamayan ay kapag natuto kang dumamay at tunay po na tumulong sa iba. Sa gayong kaparaanan, huwag natin ipagkait po ang pwede natin gawin sa iba. Isang malakas na palakpak muli para sa Panginoon. Then lastly is, kailan pinaras ng Diyos ang kanyang presensya at pinalakas tayo? Dito hindi ko na ho babasahin, but 3 times pinag-pray ni Jesus Christ na, Lord, huwag ang kalooban ko ang masunod, kung hindi ang kalooban mo. Hindi po siya umalis sa kinaroroonan niya. Alam niyo po, dito tayo pinalalakas ni God when we choose to face trial instead of ignoring it. Ang mga alagad, ano ang ginawa sa problema? Tinulugan nila. Si Jesus Christ pinag-pray. Ano po nangyari? Si Jesus Christ po, dahil nag-pray ho siya at nag-ask po siya ng lakas mula sa Diyos, hindi po siya tumakas. Alam niyo ho, yung mga alagad nang dumating na yung dadakip kay Jesus, takbuhan na. Ang tanong ko naman, ba't sila nagtakbuhan? Si Jesus Christ lang naman ang kailangan. Hindi naman sila yung ipapaalangan namang sabay-sabay ko kayong ipapako sa krus para mas matindi na ang solusyon sa problema ng tao. Hindi naman po Pero nakita ko ho, kung hindi ka babad sa panalangin at wala ka sa kalooban ng Diyos, ang daling takasan ng problema. Pag-inom, pagpapakamatay, lumayo na lang. Pero ito ang nagagawa kapag nasa Diyos ka. May problema ka, pero patatatagin ka ng Diyos hanggang sa dumating man ang pagsubok at problema at malalagpasan mo yan na malakas ka pa rin at matagumpay. Amen po ba tayo doon? Hallelujah! Ang problema hindi tinutulugan, kundi po hinaharap at ipinagtitiwala sa Panginoon dahil ang Diyos ay tapat at mabuti.
Eto, challenge ko lang po. Basahin lang huli natin yung last passage na ito. Basahin natin lahat in 1, 2, 3. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Mula sa Garden of Gethsemane, tingnan niyo po ito Garden of Gethsemane, hanggang doon sa krus ng Calvary. Tingnan niyo po, may nabasa pa ho ba kayo na may lumabas na anghel at pinalakas si Jesus Christ? Wala po. Ang tanong ko, bakit nung hinahagupit si Jesus Christ, ba't hindi doon? May lumabas na anghel at pinahira ng sugat ni Jesus Christ at siya ay pinalakas. Wala. Bakit nung nadapa si Jesus Christ, buhat-buhat yung cross, bakit si Simeon ang bumuhat? Ba't hindi sinabing may lumabas na anghel at pinalakas siya? Doon lang. Sa Garden of Gethsemane, eto po, during my meditation, eto po yung reflection ko ho. Dahil sa Garden of Gethsemane, andoon ang totoong laban. Andoon ang paghahanda. Kung si Jesus Christ ay bumigay doon pa lang sa Garden of Gethsemane, hindi na siya nag-pray at hindi na siya nagpasakop. Tapos na ho ang laban noon. Talo si Jesus Christ. Pero dahil nag-pray siya, nagpasakop siya, naging totoo siya, naglingkod siya, hinarap niya, doon siya pinalakas ng Diyos. Even sa boxing, at mo siguro, 1 hour lang tumatagal sa ring ang boksingero. 36 minutes, 12 rounds. Gaano katagal na preparation? 3 months. Kung may edad daw yung boksingero, 4 months. Ba't ganun kahaba? Samantalang saglit lang palalaban. Because the real battle ay nasa preparation. Hindi ko kailan may pagsubok, doon ka magdo-double time lumapit sa Diyos. Minsan ko kailan may problema, doon ka lang, Lord, tulungan mo ko. Ano yung ginawa mo nung wala pa yung problema? Minsan ang problem sa atin, sila na lang mag-prayer and fasting. Mga may problema lang. Ang nagpe-prayer and fasting, ako, wala akong problema. Kawawa yung taong yon. Kawawa yung isang tao, hindi niya nakikita yung kanyang pangailangan, na kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili sa malaking laban. Because the real battle ay yung preparation. Sabi ng isang boksingero, ang pagpunta sa ring is only a declaration ng totoong laban ng paghahanda. Kung hindi ka naghanda, talo ka. Pero kung naghanda ka, malakas ang loob mong haharapin ano man ang hamon ng buhay. Tanong ko po sa inyo kanina, kailan may lumabas uli na anghel? During resurrection. Doon na lang may anghel uli nung naghahanap ng 3 Maria. Nasaan si Jesus? Wala na si Jesus. Siya ay nabuhay na namaguli. Unang lumitaw ang anghel, paghahanda. Muling lumabas ang anghel nung matapos na ni Jesus Christ. Tapos na niya na ipako siya sa krus. Tapos na siyang pahirapan. Natapos niya na ang dapat niyang tapusin. At doon may lumitaw uli na anghel na ibig sabihin, natapos ni Jesus Christ strongly and victoriously ang dapat niyang gawin. Siguro ang mahalagang tanong natin dito ngayon is not when, but why. God wants to strengthen us. I believe ito po ang sagot ho natin. Why God wants to strengthen us? For us to prepare to overcome great trials that will come our way. Then secondly is this, for us to accomplish our God-given mission strongly and victoriously. Sino dito ang gusto maghanda ngayon sa malalaking pagsubok ng buhay? Sino ngayon dito ang gusto? Hindi yung pagkatapos ng problema, wala nang kalakas-lakas. Hindi ho. Gusto ng Diyos, maging matagumpay pa rin tayo. Na magkasakit po ang inyong lingkod, pwedeng ito rin ang karanasan nyo. Ang unang tanong agad natin, kailan matatapos? Kailan gagaling? Mainipin ho tayo, ano? Kapapasok lang ng problema, tapos na agad ang iniisip natin. Lalo na may doktor pa nagsabi sa akin, 3 to 5 months. Pagkatapos sabi po ng isang doktor, mapalad ka nga, yan lang naranasan mo eh. Hindi masyadong halata daw. Hindi halata, ang pangit nga sa loob-loob ko. Pero yun nga minsan, gusto nating madaliin ang maraming bagay. Pero ito ang natutunan ko, bawat araw, may bagong kalakasang ipinagkakalooban Diyos sa pagharap
Sa bawat sandali ay may bagong kalakasan na pinagkakaloob ang ating Panginoon. At ang Diyos ay tapat. At pwede ko pong sabihin sa inyo po sa umagang ito, ang isang katotohanan na bawat pagsubok ay may katapusan, bawat problema ay may kawakasan, pero napakasarap makita na ang lahat na yan ay napagtagumpayan natin sa lakas at kapangyarihan ng Diyos na nagmamahal sa atin. Ang sarap na ako naman ang sasabihin pag ako nagpe-pray. Ang sarap na sabihin at may lumitaw na anghel sa harapan at pinalakas si Pastor Loy. Ang Santos family, nung sama-samang mag-pray, may lumitaw na anghel at pinalakas ang pamilyang ito. Every time you pray, God is strengthening you, your faith, hallelujah, your life, your family. Mga kapatid, wala tayong ibang pwedeng pagkuhanan ng kalakasan, kundi ang Diyos. So sa oras na ito,